Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa oras pong ito. Purihin ng Panginoon sa patuloy, hallelujah, na patuloy na kalakasan. Amen? Patuloy na buhay, hallelujah. Patuloy na pagpapala na patuloy nating naranasan sa kanyang biyaya, hallelujah. Oh, blessed be the name, hallelujah, ng ating Panginoong sa Kristo. Oh, glory, hallelujah. Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa at tunay na napakasarap sa pakiramdam, amen? Na patuloy pa rin tayong nakakahinga ngayon, amen? Malakas, amen? At patuloy, hallelujah, na naranasan yung biyaya ng ating Panginoon, amen? Alam ko sa mga bahay ng bawat isa ay nandiyan ang ibang mga kapatiran, amen? At hallelujah, samahan tayo ng Panginoon sa hapong to, hallelujah, sa gawain ng ating Panginoon. Muli, salamat sa Panginoon dahil it's been halos 4 months, hallelujah, na tayo ay na-quarantine at hindi halos muling nakatungtong sa gawain sa kanyang iglesia, amen. Pero salamat sa Panginoon dahil tunay sa 4 months na yun, hindi nagkulang ang Panginoon, amen. Hallelujah, hindi nagpabaya ang Panginoon, hallelujah. Kaya bigay natin ng mataas na papuri at pasalamat sa gabing to. Hallelujah, ibigay natin ang walang hanggang pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. Hallelujah. Bago pala tayo manalangin at umawi, mamaya sa hallelujah, mga may prayer request po sa gabing ito ay pwede nyo pong i-send, hallelujah, yung mga prayer request po natin through chat. So comment nyo lang po yung mga prayer request natin at mamaya ay isama po natin sa prayer ng sama-sama. Hallelujah. Samahan tayo ng Panginoon sa oras pong ito. Hallelujah. Bago tayo manalangin, umawit tayo, hallelujah, ng isang awit na nagsabing kahit kailan, hallelujah, hindi nagkulang ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon, hallelujah, sa gabing to. At ibigay natin ang mataas na pagpapasalamat sapagkat hindi siya nagkulang, hallelujah, sa ating mga buhay. O, purihin ka, hallelujah, aming Diyos sa buhay. Hallelujah. Ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y may pangamba, hallelujah, basta't ikaw ang kasama. Ikaw ang kasama, hallelujah. Ikaw lang sasabihin, hallelujah. Paligid man ay magdilim, Jesus, hallelujah. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan. Ikaw lamang, kahit kailan, hallelujah, kailan di ka nagkulang, hallelujah, sa amin naglaan. Ang ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Hallelujah, purihin ka, O God, hallelujah, hallelujah. Paligid man ay magdilim, Jesus is Lord, hallelujah. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan. Ikaw lamang, kahit kailan, Lord, hindi ka nagkulang, hallelujah. Hindi ka nagkulang, Lord. Biyaya mo sa akin, nakulang. Pag-ibig mo, Lord, hallelujah, sa akin
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pumalaya. Ibig mo ako noon pumalaya. O purihin ka, hallelujah, sa oras pong tugan. O Lord, hallelujah, dakilain ka, walatin ka, O God, sa inyong kabutihan, O God, sa inyong katapatan, O Lord, sa aming mga buhay, O God. O tunay, O God, hallelujah, hindi ka nagkulang, O Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah, hindi ka nagpabaya, O God, sa kabila, O Lord, ng aming mga kapabayaan at pagkukulang, O God. Tunay, O Lord, hallelujah, dakila, O God, ang iyong katapatan. Dakila, O God, ang iyong pag-ibig, O Lord, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, hallelujah. Tayong lahat po ay manalangin, hallelujah, sa oras pong to. Bigay natin sa Panginoon mataas na pagpupuri at pagpapasalamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming amang Diyos sa buhay, hallelujah, dakila at makapangyarihan sa lahat. O Lord, sa oras pong to, God, kami nagpupuri, O God, at nagpapasalamat sapagkat, Lord, tunay, O God, na lagi naming naranasan, O God, na hallelujah, na laging nandyan ka, O God, sa aming mabuhay, O God. Sa nagdaang mga buwan, O Lord, na kami, hallelujah, hindi nakatungtong, O God, sa inyong iglesia, O God, para sa gawain ng mga kabataan, O Lord. Pero Lord, sa kabila ng kakulangan sa fellowship, O Lord, salamat dahil hindi ka nagkulang, O God, sa aming mga tahanan, O God. Salamat, O Lord, dahil tunay, O God, na hindi ka napipigilan, O God, na kumilos sa inyong iglesia, O God. Hindi ka napipigilan, O God, para sa inyong mga anak, O God, na nangangailangan, O God, na nangangailangan ng kalakasan, O God, nangangailangan, O Lord, ng hallelujah, ng patuloy, O God, na lakas na nagmumula sa iyo, Lord. O God, nagpupuri kami at nagpapasalamat, O God, sapagkat patuloy pa rin kami, O Lord, na may lakas. Sapagkat, O God, patuloy kaming may hininga pa rin, O Lord, sa oras pong to, O God. Salamat, O God, dahil hindi ka nagkulang, O God, sa aming mga buhay, O Lord. Tunay, O God, na lagi ka nandyan, O God, hallelujah. At tunay, O Lord, ang iyong mga salita, O God, ay patuloy naming nagiging kalakasan, O God, sa oras ng aming mga kahinaan, O Lord. Minsan pa, O God, sa oras pong ito, Lord, hallelujah, patuloy nawa kaming kasamahin, O God, ng iyong Santong Espiritu, O Lord, sa hapong ito, O God. Patuloy nawa namin, O Lord, na maranasan, O God, ang iyong pagkilos, O God, sa buhay, O God, ng iyong mga kabataan, O God, sa panahong ito, Lord. O Lord, wala kaming magagawa, O God, sa aming mga sarili, O God. Pero hallelujah, kung ikaw, O God, hallelujah, ay pumarito, O God, sa aming kalagitnaan, O God, naniniwala ka, O Lord, ang lahat, O God, ay maaabot sa inyong biyaya, O God. Ya Lord, hallelujah, aming dalangin, O God. Patuloy ka nawa, O God, na kumilos, O God, sa aming kalagitnaan, O Lord. At patuloy, O God, na magwasak, O God, hallelujah, ng mga hadlang, hallelujah, ng mga kalamigan at kahinaan, O God, na gawa ng kaaway, O God, sa oras pong to, Lord. O God, isang pa, O God, kami rin, Lord, ay humingi, O God, ng kapatawaran sa mga pagkukulang, O God. Marami kaming kahinaan, O God. Marami kaming, hallelujah, mga nagawa pa ring bagay, O God, na hindi ka nalugod, O God. Pero Lord, salamat, O God, dahil tunay, hallelujah, na lagi kang nandyan, O God. Handa pa rin, O God, na kami tanggapin, O God, sa inyong presensya. Handa pa rin kaming pakinggan, O Lord, sa aming madaing. Handa pa rin kami, O God, na bigyan ng pag-asa, O God, sa bawat araw. O Lord, purihin ka sa oras pong to, Lord. At nawa, O God, magwasak ka, O God, hallelujah, ng mga gawa ng kaaway, O God, sa buhay ng bawat isa, O Lord. Minsan pa, Lord, patuloy nawa, O God, na maibigay namin, O God, umatas sa papuri at pagpasalamat sa oras pong to, Lord. Kaya, O God, nang siya manguna, O Lord, sa inyong gawain. And Lord, we pray, O God, O Lord, nang siya mag-leads, hallelujah, sa aming, hallelujah, bahal na kapatid, O God, Brother Tim, O Lord, na magsalita, O God, ng iyong mga salita, O Lord. Patuloy ka nawa, O Lord, hallelujah, na mangusap, O God, sa bawat kabataan, O God, at sa bawat makikinig din, Lord, hallelujah, hallelujah, sa oras pong to, Lord, na hindi namin kilala, O God. Ikaw nawa, O Lord, hallelujah, magabot, O God, sa buhay ng bawat isa, O God.
Isang pa, Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala na po, O God, ang lahat ng aming gagawin, O Lord. Sa inyo lamang, O God, namin, O Lord, pinagkakatiwala, O God, ang katangumpayan, O God, ng gawain ito, O Lord. Sa inyo, Lord, lamang huwin lahat, papurihan at pagpapasalamat sa inyo pong dakilang pangalan. Christ Jesus' name, Amen, Amen, Hallelujah. Papurihin ang Panginoon sa hapong to, Hallelujah. Tunay, Amen, na hindi nagkulang ang Panginoon sa ating mga buhay, Amen. Hallelujah. At tunay, hindi siya nagpabaya. Kaya karapat dapat lang siya bigyan natin ng mataas na papurit para salamat. Amen? Handa ba kayong si Mama, hallelujah mga kapatid, sa gabing ito? Magbigay tayo ng papurit para salamat sa Panginoon. Amen? Walang makakapigil magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya bigyan natin mataas sa pagpupurit, pagpapasalamat. Awitin natin, ako'y magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Bigyan natin mataas sa pagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa Panginoon, sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, kahit siya'y mabuti, ang niligtas ang mga biman. Magpupuring lahat ng iyong ilan sa pag-ibig ang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, hallelujah. Purihin si Yahweh, kahit siya'y mabuti, kahit niligtas ang mga Amen, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa pag-ibig ang walang hanggan, ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus! Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Magkaingay, hallelujah. Kaingay tayong may kagalakan. Lahat ng tinubos ay magdiwan. Magpuri sa banal niyang harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hallelujah! Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang mata. Sa ring pagtunog ng trumpeta. Hallelujah! Pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Hallelujah! Pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. May magpupuri! May magpupuri sa Panginoon. May magpupuri sa Panginoon. May magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako may magpupuri. May magpupuri sa Panginoon. Sa Panginoon. May magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang
Praise God. Hallelujah, hallelujah. Oh, palakpakan natin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Oh, tunay, hallelujah. Walang makakapagpigil, hallelujah, sa mga anak ng Diyos na magpuri sa Kanya, hallelujah. Kahit sa gitna ng gantong pandemic, kahit sa gitna ng gantong panahon, patuloy kami magpupuri sa Panginoon, hallelujah. Sapagkat, hallelujah, wala ang dahilan, hallelujah, ang buhay namin, kundi magpuri sa iyo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Patuloy na magpupuri, hallelujah, ang mga anak ng Diyos kahit sa gantong kalagayan, hallelujah, sapagkat narapat lamang siyang purihin, hallelujah, sa oras ito. Oh, patuloy tayong mawit sa Panginoon. Hallelujah. When I look into your holiness, hallelujah, when loveliness, hallelujah, when all things that surround become shadows in the light of you, hallelujah, praise God. When I found the joy of preaching your heart, when I found the joy of preaching your heart, hallelujah, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, hallelujah. Oh, we worship you, Lord, hallelujah. I worship you, hallelujah. And I worship you, Lord, hallelujah, hallelujah. The reason I live is to worship you, hallelujah, glory, hallelujah. And I worship you, yes, Lord, purikan, hallelujah. And I worship you, hallelujah. The reason I live is to worship you, hallelujah. Minsan pa, hallelujah. I worship you, hallelujah. Ibigay natin ang mataas sa papuri, hallelujah, sa Panginoon. Hallelujah. The reason we live, O Lord, reason I live is to worship you, only you. And I worship you, hallelujah. Samahan niyo ako, mga kapatid, hallelujah, magpuri sa Panginoon sa oras ito. Purihin natin siya, hallelujah. Magpasalamat tayo sa mga gawa niya, hallelujah. Purihin ka, O God, hallelujah. The reason I live is to worship you, hallelujah. When I look, hallelujah, oh, patuloy naman tayo magpuri. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, hallelujah. When all things that surround me become shadows in the light of you, hallelujah, hallelujah. When I found the joy, when I found the joy of preaching your heart, when my will becomes enthroned in yours, Lord, hallelujah. When all things that surround become shadows in the light, oh,
hallelujah. Oh, purihin ka, O God, and I'll worship you. Hallelujah. And I worship you. Glory, hallelujah. Oh, purihin ka, the reason I live is to worship you. Hallelujah. Bigay natin mataas na pagpupuri. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory, hallelujah. Yes, Lord, wala kami iba. Hallelujah. Ang rason, O God, kundi purihin ka sa oras mong to, Lord. Oh, luwalatin ka, O God. Hallelujah. The reason I live. So, uling pagkakataon, hallelujah, is to worship you. Only you, yes, Lord. Ikaw lang nasa namin purihin, O God. Hallelujah. Worship you. Hallelujah. And I worship you. Glory. Hallelujah. The reason I live is to worship you. Hallelujah, Lord. The reason I live, hallelujah, glory. The reason I live, Lord, is to worship you. Yes, hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, sa oras pang ito. Oh, the reason we live, hallelujah, is to worship you, O God. Wala kami ibang, hallelujah, dahilan kung bakit kami narito, O God, kundi patuloy na magpuri sa Panginoon. Kundi patuloy na magpuri sa iyo, O God. Hallelujah, at tayo dadako na, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa ating awitan para sa Panginoon. Ngayon tayo dadako na sa pinakamagandang parte ng gawain natin sa gabi ito. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat ay patuloy na isama sa panalangin. Hallelujah. Ang ating kapatid, hallelujah, na magsalita sa gabi ito. Bago ko ipasa ang hallelujah kay Brother Tim, tayo ay umawit muna. Hallelujah. Awitin, this is the air. Hallelujah. That I breathe. Hallelujah. This is the air I breathe. Hallelujah. This is the air I breathe. Hallelujah. So, this is the air I breathe. Hallelujah. Your holy presence. Your holy presence. Hallelujah. Living in me. Hallelujah. Brother Tim. Hallelujah. This is the end. This is my daily bread. That's better. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Let's sing the song with all our hearts tonight. And I'm desperate for you, Lord, desperate for you. And I'm lost without you. I am lost without you. I'm lost without you. Amen and amen. Kunin nga na wala tayong mga gawa, mga kapatid, kung wala ang ating Diyos sa ating buhay. Tayo po yung mukat manalangin sa panandalian. Ating idalangin sama sa panalangin ng mga salita ito ng Diyos na ating pag-uusapan sa mga sandaling ito. Dakila namin Diyos, Ikaw ang dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sambahin, karapat-dapat purihan, karapat-dapat luwalhatiin. At sa mga sandaling ito, nagpasalamat kami ng lubos, O Diyos, ang mga kabataan ay nakapagpatuloy ng mga gawain na tulad na ganito. Bagaman, ang karamihan ay nasa tahanan,
Ngunit, O Diyos, salamat sa mga pinapahintulot mo. Salamat sa mga munting pagsasama-sama na ganito, O Diyos. At ang iyong kapangyarihan ang siyang naluluwalhati sa aming kalagitnaan. Bayan, O Diyos, sana sa maliit na pagsumikap sa mga gawain na ito, bayan, Ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati. At katulad ng nadalangin na kanina, O Diyos, bayan, ang iyong mga salita ay gabayan mo. Ikaw, O Diyos, ang siyang mag-reveal ng iyong mga salita sa kanila ng mga kabataan na nakikinig ngayon, marahil sa ilan ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, o sa ilan ng mga ngayon palang makakarinig ng iyong mga salita. O Diyos, gumawa ka, kumilos ka, ang iyong kapangyarihan ay ipakita mo sa iyong mga anak. At bayaan, O Diyos, na mula dito sa simbahang ito, sa dakong ito, hanggang sa mga computer screens, hanggang sa kanilang mga tahanan, bayaan, O Diyos, ang presensya mo ay kumilos, makagawa sa kanilang mga kalagitnaan. Ano mga kalagayan naming mga buhay, O Diyos, tinataas namin sa iyo. Bayaan, O Diyos, anumang mga pride, anumang mga kataasan sa aming mga sarili, ay ibaba mo, O Diyos, at Ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. O Diyos, binabalik namin sa iyong kapurihan pagdakila. Lord, guide us in the reading of your word. At Ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati. Sa nang binabalik lahat ng bagay na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa napakainam ng mga awitin nating inawit kanina. At tunay nga na sa Diyos mawi ang kapurihan at pagdakila. Okay. So sa wala pong abala, at habang ang ating mga musicians ay nagpe-prepare, ay napakainam po muli na magsama-sama tayo dito. Bagaman nandyan po kayo, ay salamat sa Diyos na nakapagdaos muli ng gawain sa bahay-sambahan na po na ito. Naniniwala po tayo na kahit sa ating mga tahanan, gumagawa, kumikilos ang ating Panginoon. At tunay nga na tunay nga na itong sambahan na ito, itong simbahan na ito, ay napaka-inam na bumalik ulit. No? Sabi nga ng ilan, namimisa nila itong church, no? At sa mga taga-Bulihan, marami na po nagbago sa church. So, nakakamiss na magdaos muli ng gawain dito sa dakong ito. At kahit tayo din mga kabataan, no, nakakamiss sa mga gawain, Friday na gawain na ating ginagawa. At nandito tayo ngayon. Nung mga unang mga araw, Zoom lang, ilan hindi maka-join dahil hindi kaya install yung Zoom at yung internet. Ngayon, mas magaan na, Facebook na lang. So, kaya na siguro ng karamihan. Okay. At salamat sa Diyos sa mga kanyang pag-iingat. At lahat ng mga kasama ko ngayon nandito ay iningatan din ng Diyos sa mga karamdaman, sa mga sakuna sa daan. At salamat din sa Diyos sa patuloy na kalakasan. At tunay nga na karapat-dapat papurihan ang ating Panginoon sa mga sandaling ito. Okay, so hindi po ako magpapakatagal at nais ko lang mag-usap tayo ng ilang mga bagay. Pag-usapan natin ang isang kataga o isang title na nagsasabing boasting in weakness. Okay? So yun yung pag-usapan natin sa mga sandaling ito, boasting in weakness. Familiar tayo marahil sa ilang mga talata sa 2 Corinthians chapter 12 verse 5 to 10. At basahin po natin upang tayo ma-refresh ng mga salita ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians po, chapter 12, verse 5 to 10, babasahin ko po sa English Standard Version. Ganito po ang sinasabi. So on behalf of this man, si Pablo po nangusap, I will boast. But on my behalf, I will not boast except of my weaknesses. Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. So to keep me from becoming conceited, because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given to me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me, but he said to me, my grace is sufficient for you.
For my power is made perfect in weakness, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Last verse, for the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Ang Diyos magpala sa mga salitang ito natin binasa. At bayaan sa mga sandaling ito, gabayan tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na ito na ating pag-uusapan. At tunay nga na napakainam na mag-uusap-usap ng salita ng Diyos. Sa inyo po ng mga new listeners lamang, ngayon lang po makakarinig ng salita ng Diyos ay nawa, dalangin ko po sa gabing ito, nawa ang Diyos ang siyang kumilos, ang siyang gumawa. Sa inyo din naman. No? Sa inyo na mga masabi kong regular listeners na, ay pagpalain po kayo ng Panginoon at ang Diyos sa magpala sa inyong mga buhay. At nawa mga salitang ito ay maging encouragement po sa inyong mga kapatid. Okay, so let's talk about boasting and weaknesses. Familiar na tayo dito. Sa mga hindi pa, bibigyan ko ng unting background. So si Pablo dito, si Pablo ay nangungusap. So ito yung parang series ng pangungusap ni Pablo na sinasabi niya na siya ay foolishly talking. Okay? Kung mabasa niyo po sa 2 Corinthians chapter 11, ang sabi doon ni Pablo, I am foolishly talking. Pagbigyan niyo na ako, I am foolishly talking. At itong foolish talking na ito, itong pagkamangmang na pagsasalita, ito'y walang ibang tinutukoy kundi ang boasting. Okay? Boasting. Dahil sa panahon ni Pablo, maraming mga nag-arise na mga mayayabang, no? Mga apostles na nagsasabi na sila ay greater than Paul. Ang kanilang mga ministries ay greater, ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang healing crusades, ang kanilang mga powers, ang kanilang ministries ay majestic. And they claim that they are greater. To the point, mga kapatid, na ang mga believers sa Corinthians ay naniniwala. Okay? Because nakikita na, wow, maraming tagasunod itong apostle na ito. Itong super apostle na ito na nagmamalaki sa kanyang sarili. And that is why maraming mga, even followers ni Paul ay naniniwala. Naniniwala. At sila ay sumusunod sa mga taong ito na nagmamalaki. At sila ay nililid hindi sa tamang daan, kundi sa palayo sa Diyos. Okay? So nagmamalaki sila sa mga bagay na kanila na-achieve sa churches nila. Okay? And that is why si Pablo, sabi niya, I will talk a little foolishness. Okay? Bear with me, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 11, verse 1. Bear with me, I will talk a little foolishness. I will talk about boasting. So kung babasahin niyo po, nagsasalita siya about boasting, nagmamalaki din siya, kung pagbabasihan ng churches, ganito yung aking naranasan, so and so. Mababasahin po ninyo. Okay? And it comes to the point na sa ating binasa sa 2 Corinthians chapter 12, verse 5 to 10. So, with all of those foolish talk, with all of those boasting, dumating tayo dun sa point sa chapter 12, sa verse 1, ang huli niyang pong pinagmalaki ay yung kanyang experience. Ang kanyang experience na ma-caught up in the third heaven, at pinagmalaki niya itong great revelation na kanya nakuha, na kanya nakita. Okay? And yet, matapos na sabihin yun, sabi niya sa verse 5, on behalf of this man, I will boast. Of that man, tinutukoy niya sarili niya in third person. Okay? On behalf of this man, I will boast. But on my own behalf, I will not boast except of my weaknesses. Kaya nag-strike sa akin yung ganitong topic. It's because, para bang kung isipin ninyo boasting and weaknesses,
para ba siyang counterintuitive? Or ibig sabihin, parang hindi pwede. No? Boasting in weakness, paano mo pagmamalaki yung isang bagay na maliit? O paano mo pagmamalaki yung isang bagay na hindi dapat ipagmalaki? Diba? So, how do we boast in weakness? Okay? How do we boast in weakness? So, bibigyan ko po kayo ng 3 katanungan sa mga sandaling ito at ito yung mag-guide sa atin sa ating pag-uusap dito sa chapter 12 verses 5 to 10 natin binasa kanina. Bibigyan ko po kayo ng 3 katanungan. Una, puntaan natin isang katanungan, why does not Paul boast in his achievements? So bakit hindi nagmamalaki si Pablo ng kanyang mga achievements? Bagaman ang mga Corinthians, dahil sa pagmamalaki ng ibang mga apostles, sa pagmamalaki ng ibang mga preachers, ang ilan sa mga Corinthians ay iniisip si Pablo ay yung pinaka list of apostles. Mabasa niyo po yan sa previous chapter. Iniisip nila na si Pablo ay parang mahina, no? Hindi ka magandang preacher or apostle. Okay? Mahina ka, Pablo. And yet, sa atin po na nagbabasa ng banal na kasulatan, alam po natin ang achievements ni Pablo. Di ba? Alam po natin kung paano siya tawagin ng Diyos o na masabi kong parang majestic or talagang amazing na pagkatawag. Ang ilaw, ang liwanag ay suminag sa kanyang mukha. No? At nakilala niya, ako si Jesus na yung pinag-uusig. At siya'y nabulag, alam po natin yung storya, at siya'y pinagaling. Marami siyang mga churches na nitayo, Corinthians, Ephesians, Philippians, marami po sa Rome. Marami siyang mga na-convert. You see? And his ministry ay talagang may pagmamalaki. No? Meron siya may pagmamalaki. Okay? Meron po siyang may masasabi. Okay? Kung iniisip ng mga taga-Korinto na si Pablo ay ganito, parang pipitsugin lang, hindi po. Dahil si Pablo, alam po natin ang kanyang storya, God is with him. Okay? God is with him. So bakit hindi niya pinagmalaki ang mga bagay na yun? Okay? Bakit hindi niya pinagmalaki na siya ay ganito? Na siya ay nabubuhay ng extraordinary Christian life? Kung paano siya niligtas ng Diyos sa kapamakan? Kung paano siya pinalaya sa kulungan? You see? He was healed from his blindness. He wrote the majority of New Testament. Mula Acts, Romans, at sumunod pa hanggang, maski itong ating binabasa na 2 Corinthians, 2 Corinthians, siya rin pong sumulat. Surely, he has something to boast. But you see, ang sabi niya sa verse 5, on behalf of this man, after niya mabanggit ang kanyang testimony na may nakita siyang visions and revelations that this man was called up in the third heaven, on behalf of that man, I should boast. Okay? He's talking about himself dito, mga kapatid. On behalf of this man, I will boast, but on my own behalf, I will not boast except of my weaknesses. Why? Bakit? Ang ganda-ganda ng buhay mo, Pablo. Okay? So verse 6, ang sabi niya dito, though if I should wish to boast, I would not be a fool. For I would be speaking the truth. Ito yung gusto kong makita niyo dito, mga kapatid. No? So kapag siya ay nagmalaki, ang sabi dito, hindi siya magiging mangmang, bagkus ang kanyang pagmamalaki ay magiging katotohanan. Nabanggit natin yung experiences niya. No? Hindi yun basta flaunt up, hindi yun gawa-gawa na nakita niya ang Diyos sa kanyang biyahe papunta sa pag-uusig sa Christians. Yung liwanag ay suminag sa kanyang, diba? Nung siya'y pinagaling sa kanyang mga mata. Hindi yun joke, hindi yun
pagmamayabang lang, bagkus ito totoo. Ito yung katotohanan. Ito yung sabi ni Pablo, no? If I wish to boast, I would be speaking the truth. But, sabi dito, sabi niya sa verse 6, but I refrain from it. Why? Ganda-ganda ng achievements mo. Kapag marami tayong mga medals, mga trophies, kapag marami tayong achievements, sinishare natin through social media, kung saan nyo napapanood dito. Diba? Pag sinishare natin yung mga na-achieve natin sa mundo, bahay, lupa, etc., so on and so forth. But why, Paul? Why are you restraining yourself? Hindi yan peke, Pablo. Pwede ka magmalaki, di ba? Meron tayong ganong culture, no? Kapag hindi naman peke, pwede mo pagmalaki. Flaunt it. Sabi nga nila, if you have it, flaunt it. No, but why? Why is Paul restraining himself? So that no one may think more of me than he sees of me or hears of me. Ibig sabihin, upang ang sino man ay wag tumingin mag-isip sa kanya na mas dakila siya kumpara sa kanyang totoong sarili. No? Wag ang sino man ang magtingin o mag-isip na ganito siya compared dun sa totoong siya. Okay? So, yun yung kaisipan ni Pablo. Na kumbaga, kung ako ay gagawa ng ganitong mga mabuting bagay, kung ako ay magsusot ng tama, kung ako ay magbibis ng tama, mag-act ng tama, magsasalita ng tama, and yet, ang totoo kong talagang personality ay ganito, palamura, ganito manuot, ganito mag-act. You see? Paul doesn't want that. Gusto niya, kung ano yung nakikita mo, yun talaga siya. Yun yung ina-act niya. Yun yung tunay na siya. Okay? Dahil, yun yung ating ginagawa din, mga kabataan, mga taga-panood. Hindi po tayo nagpapataasan dito. Hindi po tayo nagpapalakihan, nagpapabida-bidahan. Why? You know why? Kung sino lang mang gumagawa ng mga ganon, yung mga maganda sa labas, pero sa deep inside, pangit. Those are just, mga taong gumagawang yun yung mga celebrities. Mga celebrities, inaalagaan nila yung kanilang stature sa labas. Yung kanilang pangalan sa labas. No? Kapag may fans, mabait. Pero deep inside, naiirita na yan sila, napapagod na yan sila. Okay? And my friends, my beloved brothers and sisters, we are not celebrities. And the church is not filled with celebrities. Ang iglesia, ang simbahan ay hindi po napupuno ng mga celebrities lang na maganda sa labas, pero sa loob ay hindi. Deep inside sa kanilang sarili, hindi. Kapag uwi nila ng bahay, hindi na palang maganda yung kanilang ginagawa. But, we are worshipers in spirit and in truth. Sa katotohanan. And that prevents us upang ang iglesyang ito ay hindi maging show. Pagpuno po ng mga celebrities ang church, nagiging show na lang itong iglesia. Para bang song leader, show na lang. Preacher, show na lang. Showmanship. Papakitang tao lang. You see? That's what Paul prevents na mangyari. At being showmanship, nagmamalaki ka na sa iyong sarili. You boast on your own self. Okay? That does avoid the church to be a show. And boasting makes these youth services a show. At hindi po to show, mga kapatid, hindi po to entertainment. You cannot find entertainment here. Okay? At you know what, kung mapapansin nyo dito, Paul doesn't even tell
masabi ko, hindi na niya sinasabi kahit yung mga experience niya ay totoo. Okay? Ang sabi niya dito, he restrains himself of speaking even the truth. What does that mean? Ibig sabihin, kahit yung gantong experiences niya, kahit totoo naman, hindi na niya sinasabi. Hindi na niya pinagmamalaki. Okay? So that bakit ganun? Sabi ko nga kanina, diba, parang mindset ng tao kapag meron ka o kapag may proud ka, pag meron ka, flaunt it, ipakita mo. But why is Paul having a mindset like that? It's because sabi ko nga, hindi po ito show, hindi po ito entertainment. But rather, we work, we perform, so that the glory of God may be seen from those workers. Okay? So song leader, ang song leaders, they do not perform upang makita yung maganda nilang boses, but it is for the glory of God. This church is built so that the people may see not the works of the pastor. Hindi po yung paggawa ng youth leader o hindi po yung paggawa ng song leader, but so that people could see the glory of God. Do you understand, mga kapatid? He restrains himself even from saying the truth. Kung nanalangin kayo araw-araw, kung yung experience sa Diyos ay araw-araw, araw-araw ka nanalangin, araw-araw kang nagpa-fasting. Paano kaya araw-araw nagpa-fasting, Anyway, so kung yung life mo in Christ is good, is great, Paul reminds us here, even the truth, he restrains himself from speaking. Why? So that the glory of God may be revealed. Kasi pag sinasabi mo, na araw-araw na nanalangin, napupunta yung glory sa tao. Hindi sa Diyos. Nakuha niyo? And that is why it is important, even for the truth, you restrain yourself. Hold yourself. Kalma lang. Kung araw-araw ka na nanalangin, it is for the glory of God, not for your glory. Huwag mo na yung kwento pa sa iba. Nakuha niyo? So that's Paul's mindset. So that the glory of God, why do we do this? So that the glory of God may be seen. We are the light of the world, pero ang ating liwanag, ang liwanag na ito, kung kayo ay liwanag sa libutan ito, hindi po nagmumula sa inyo yung liwanag, kundi sa Diyos. We are the lights of the world, but this light that we hold on, it's not ours, but it is God's. Okay? Philippians chapter 2 verse 13 says, "For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure." So ating mga pagmamalaki na, yes, I am a worker. Yes, I do this and this and that for the glory of God. Well, all of those things, even to think about it, it is God who works in you. It is God who gives you even the desire to think about it. No, yung Diyos yung nagbibigay sa inyo ng desire para maisipan mo yung gantong gawin mo. Both to will and to perform and to do the work of God. Okay. So that's why Paul is restraining himself. And you people, restrain yourself, even sometimes from telling, the truth that araw-araw maganda buhay mo, life is good, life is fair. But for the sake of the glory of God, upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, bagang sa iyo, restrain yourself. Pangalawa, okay, gets ko na si Pablo, ayaw niya magmalaki. Diba? Yun yung nabasa natin kanina. Okay, gets ko yun. Pero bakit sinabi ni Pablo, boasting in weakness? Pwede naman siyang manahimik na lang. Diba? Pwede naman siya huwag nagsalita. Pero bakit niya sinasabi na, yung pagmamalaki ko, yung kahinaan ko? What is the purpose of weakness?
Ano bang purpose na bakit kinakailangan ipagmalaki yung weakness? No? Kung babasahin natin, tuloy natin basahin, sa verse 7, ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 12, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited. So mabasa natin dito, sa verse na ito, ang dahilan kung bakit, kung paano ginagamit ng Diyos, kung ano yung purpose ng weakness. Dito sa verse natin, mababasa natin. Alam niyo kung ano? Pinalaman nga siya dito sa verse na ito, no? Sabi dito, so to keep me from becoming conceited. Yung unang line. And then sa dulo, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Yun yung purpose. Ibig sabihin ng conceited, para hindi siya magmalaki. Okay? The purpose of this thorn na binigay sa kanya, so that hindi siya magmalaki. And it is even repeated twice. To keep him from being conceited, to keep him from becoming proud. And that's essentially what God wants for Paul, na hindi ka magmalaki. Okay? Yun yung purpose ng Diyos kay Pablo, o sa kahinaan ni Pablo, in this sense. No? Mabasa dito, binigyan siya ng tinik. Okay? And that, yung tinik na yan, yung thorn na yan, meron siyang purpose na ginaganap. Ano yun? Upang hindi siya magmalaki. Upang hindi magmalaki si Pablo. Okay? Alam niyo ba yung sabi ng Diyos sa James chapter 4, verse 6? So kung maalala natin, ang sabi doon, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. He opposes the proud. Yung mga mapagmalaki sa kanilang sarili, He opposes it. Ayaw ng Diyos. And being proud, hindi lamang yun basta, okay, mayabang na, okay. Hindi lamang yun ganon. Hindi lamang yun ganon kasimple. Dahil alam natin, once you become proud, you disobey God. You disrespect God. At wala kang ibang kinikilala ng Diyos kundi yung sarili mo. Okay? And by being that, you disobey God, you turn away from His will. And that's what God doesn't want you to be. No? Kapag ikaw nagpasimula ng magmalaki sa iyong sarili, ikaw malalayo sa landas ng Diyos. At ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan para sa iyo. It makes your heart rebel, no, to the living God. And God opposes that. Ayaw ng Diyos yan para sa iyong buhay. At in this sense, para kay Pablo. And that's why God uses this thorn, this weakness, to make him humble. To make him not full of pride. Okay? Lalo-lalo na, siya ay nangangaral. So si Pablo ay nangangaral. Of course, kapag ikay nangangaral, we point, they point towards God. At kapag yung mga mangangaral, kapag sila ay tumuturo sa Diyos, dapat wala nakaturo sa kanilang sarili. Ibig sabihin, ang kanilang pinapangaral, hindi yung kanilang kaluwalhatian, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos. Di lang basta mangaral. Even your lives, mga kabataan, mga kapatid. Ang ating buhay, we please God. We serve God. Not to become famous. We do these things, we sing. We gasalit na nangaral tayo. It is for God. For the glory of God may be revealed. If we are pointing on Christ, we should not leave any fingers pointing toward us. Okay? So dalawang bagay ang gusto kong i-highlight dito bago tayo mag-proceed sa pinakahuling punto.
So dalawang bagay, kung mabasa niyo sa verse 7, he was given a thorn in the flesh. Ano yung thorn na yun? Marahil sa ilang mga kabataan sa Bulian, maalala ninyo. Pero some say na itong thorn na ito'y physical weakness ni Pablo. Marahil dahil siya matanda na, meron siyang goiter o kung ano man, sabi nga nila. Or hindi na siya makalakad, hindi na siya makahayo. It may be physical ailment. Dahil sabi na dito, thorn in the flesh. It may be afflictions talaga niya, general, trials, persecutions. It may be spiritual. It may be mental. No? But you see, meron isang bagay lang certain. Alam niyo yan? Kahit ano pa mang thorn in the flesh na ito, meron isang bagay lamang na certain. Sabi niya dito, this thorn is a messenger of Satan. It's satanic, sabi nga. Ito ay nagmumula sa diablo, sa kaaway. No? This thorn in the flesh is satanic. And Paul faces this thorn, this suffering, maybe every day. No? Kinaharap nito araw-araw, itong struggle na ito. Marami may struggles din kayo araw-araw. Okay? But as we see in this Bible, lahat ng bagay ay planado na ng Diyos. Lahat ng bagay ay dinirect na ng Diyos. No? Lahat ng bagay ay sinaayos na ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Mula sa ating pagsilang, hanggang sa ating pagtanda, hanggang sa ating, sa pagtanda, pagkamatay. Alam ng Diyos lahat. Ang ating buhay ay alam ng Diyos, maski ang ating mga bilang ng ating mga buhok, alam ng Diyos. And it is in His plan to permit Satan. No? Parang katulad ng kay Job. Hinayaan ng Diyos o inalaw ng Diyos na guluhin unti si Job. Pero sabi ng Diyos kay Satan, huwag mong gagalawin ng kanyang kaluluwa, akin yan. Kaya hahayaan kitang galawin mo ang physical na katawan ni Job. And maybe this is the case for Paul as well. Marahil siya ay may sakit din every day. Or marahil meron siyang pinagdadaanan. So every pain and every sickness that we have right now is being controlled by the sovereign God. Alam ng Diyos ang dinadanas mo ngayon. And you know what? It is being controlled by God. It is under the sovereignty of God. In these times of trials, in these times of trials and suffering, there is God. There is God who controls the storm. There is God who will help us. Kung minsan itong mga trials na ito, itong mga thorn in the flesh na ito, kung minsan it's not punishment, but to prove or to serve a purpose in your life. Just like Paul. This thorn in the flesh, upang hindi siya magmalaki. Okay? God is sovereign. Even in your trials. Even in the thorn in your flesh. Makikita natin yan dito sa verse natin binasa. No? Even though the messenger of Satan harasses him. No? Kahit makita natin dito yung thorn in the flesh niya, nabasa natin, it's satanic. It harasses him. But you see, hindi siya humingi ng tulong kay Satanas. Satanas, lubayan mo na ako. Iwan mo na ako. No. Mabasa na dito, he pleads, sa verse 8, he pleads with the Lord about this. He pleads with the Lord. Because Paul knows that this trial, alam niya na itong trial na ito, itong problemang ito, God is in control. And that brings us to the second part. No? Second part ng ating basa. So, si
Pablo dito, sa verse 8, ang sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. Okay. Kung anumang bagay na ito, so Paul knows that God is sovereign, that He can heal. No? He can save and He can heal. And he pleads to the Lord about this. He pleads to the Lord, Lord, remove this thorn in the flesh. Because he knows, God can heal. At kung meron tayong karamdaman, kung meron tayong mga pangailangan, we know that God can provide. Even though Satan destroys your life, tries to ruin your life, hindi tayo magpiplead kay Satanas. Hindi tayo magpiplead, hingi ng tulong sa Diyos. You know what? Sa pangalawang punto, nais kong makita natin sa verse 8. Paul pleads to God 3 times. Okay? At marahil nga, may mga ilang komentary nga na nagsasabi, no, di lamang yan basta 3 times, baka maraming beses. Okay? So anyway, Paul pleads to God 3 times about this thorn. Hinihiling niya na Lord, alisin mo na to sa akin. Lord, alisin mo na to sa akin. And yet, God doesn't grant Paul's wishes. For 3 times, imagine, nananalangin si Paul, unang beses, Lord, alisin mo na to sa akin, tinik. Hindi tinupad ng Diyos. Pangatlong beses. And yet, still, dito, mabasa natin, it was not removed from him. You know, panalangin na ba kayo ng ganyan, mga kapatid? Yung mga panalangin ba kayo na paulit-ulit nyo nang dinalangin? At kung minsan nga, pag nanalangin tayo, iniisip natin na, oh Lord, maganda itong panalangin ko. Maganda, Lord, kung bibigyan mo ako ng kotse, makakatulong to sa ministry. Oh Lord, maganda itong kapag binibigyan mo ako ng ganitong karaming pera, makakatulong ako sa ministry. Oh Lord, kapag nakapag-abroad ako, makakapagbigay ako ng mas malaking pera sa ministry. We even, nagtatry tayo i-future sight yung mga mangyayari. Okay? And this and that, and so on and so forth. We try to be omniscient. Know everything. I know everything, Lord. Alam ko yan. Kapag nag-abroad ako, makapagbigay ako ng pera, and then so on. So, you see? We try to pray like that. We pray na, Lord, makakatulong to sa gawain mo, and so on. But, you see, yung ating mga panalangin aabot sa Diyos, and God being the real, all-knowing God, alam niya kung ano yung mga dapat niyang ibigay sa iyo at hindi. Nakuha niyo? Marahil na nakikita mo ay, ito, yung patag. But God knows every way of your life. Alam ng Diyos kung anong mangyayari kapag binigay niya sa iyo itong bagay na ito. And in Paul's context, kapag inalis yung thorn sa kanya, what do you think would happen? No? Katulad ng ating binabasa kanina, ang purpose ng tinik na ito sa kanyang buhay, so that he won't become conceited, upang hindi siya magmalaki. And to think na, if God grants Paul's wishes here, at tanggalin sa kanya yung thorn in the flesh, baka magmalaki si Paul. No? Magmamalaki si Paul. And that is the purpose of that weakness, of that thorn in the flesh. And that is why God doesn't grant Paul his wish. No. Itong kahilingan niya. Because He is all-knowing God. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Sabi nga sa Proverbs chapter 14, verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. It seems right. It seems good. It seems okay. It seems okay to work on other places so that I could gain money. It seems fine. It seems fine na magpahinga muna ako para ma-relax naman yung mindset ko. It seems okay.
But the Lord sees it all, and that way is death, is to be separated from God. Pumalayo sa Diyos. And God knows it. That is why sometimes He says no. In your prayers, in this context kay Pablo, He says no. No, Pablo. Hindi ko aalisin yung thorn na yan. Because it serves a purpose. Sa inyo ng mga kapatid na nakikinig, yung mga trials na dinadanas ninyo, marahil nanalangin na kayo nanalangin, Lord, gusto kong yumaman. Ba't pa kami mahirap? Ha? Ba't pa kami nagdudusa? Ba't pa kami? No. Your pain, your suffering right now, I do believe, has a purpose. And God is the all-knowing God. Hindi ko alam kung anong purpose niyan, but God knows. Just have to kneel down and pray, Lord, what is it that you want me to do? Nakuha niyo ba? That Paul's thorn in the flesh has a purpose. Your thorn in the flesh has a purpose. And all of those things, whether it be trials or suffering, or whether dumating na ang Diyos ay sumagot ng no sa inyong mga dalangin, all of those things, it works for your good. It works for our good. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. To those who love God, all things work together for good. All things, even those sufferings that you have. Kahit yung mga pagdudusa, pagtitiis na meron kayo, it all works for your good. Not for my good. Hindi ako matutuwa na ikaw ay nagdudusa, na ikaw ay nahihirapan, but for your good. Na kahit na ikaw ay nakaranas ng kahirapan, na kahit na ikaw ay nagdanas ng paulit-ulit afflictions, trials, it is for your own good. And God sees everything. Maybe you cannot see it because your thoughts are not His thoughts. But God knows everything. And He directs your paths. In spite of these weaknesses, in spite of this feeling of rejection na para bang hindi ka sinasagot ng Diyos ng gusto mong sagot, no? God says this to Paul. At gusto ko rin sabihin sa inyo sa mga sandaling ito. Gusto rin ng Diyos sabihin sa inyo sa mga sandaling ito. Verse 9. But He said to me, my grace is sufficient for you. God's grace is sufficient for you. Not just for you, but for you. Sa lahat sa inyo. Lahat na nakikinig sa inyo. God's grace is sufficient. Meaning, kung makinig man ay 10,000 man or 100,000 na Kristiyano, it is for every one of you. Hindi mauubos ang biyayang ito ng Diyos. His grace is, hindi mauubos. It is a fountain of life. And it is sufficient for you. Kahit gaano pa kalaking kailangan mo na grace. Dahil marami kang ginawang pagkakasala, dahil marami kang ginawang pagkukulang, gaano pa man kalaki ang kailangan mo, it is sufficient for you. Para sa iyong buhay. Kaya mo bang panghawakan yan, kapatid? Kaya mo bang panghawakan that God's grace is sufficient for you? Maniniwala ba kayo dyan? Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, kung ano man ang kahinaan mo ngayon, what is your weakness right now? Kaya mo bang panghawakan that God's grace is sufficient for you? Sa panahon marahil naririnig mo itong pangusap na ito at ma-realize mo nagkamali ka, nagkulang ka, marami kang mga kahinaan, marami kang mga nagagawang pagkakasala, can you hold on to those words? God's grace is sufficient for me. Kaya mo bang panghawakan yan sa mga sandaling ito? There is no end to God's love. There is no end to God's grace. Walang punto sa buhay mo na kung saan mauubos yung biyaya ng Diyos o magra-run out ang biyaya ng Diyos. Dahil sa iyong buhay, it is sufficient. It is more than enough for your life. Okay?
Kaya kahit sa oras ng kahinaan mo, kahit sa oras ng panghihina, pag-down ng iyong buhay, God's grace is still sufficient and more than enough for your life. And if it seems things go well right now, marahil maayos ang iyong buhay ngayon, maganda, good, smooth, darating at darating ang sufferings because we live in this world full of suffering, full of pain, full of fear. It will surely come in your life. That is why, can you still hold on to it, mga kabataan? Kaya niyo pa rin bang panghawakan ito? When things won't go in your way. Kapag dumating ang panahon na ikaw ay manghihina na. Kapag dumating ang panahon na marahil ngayon, happy ka, okay ka. Pero kapag dumating ang panahon na ikaw ay mahina na, kaya mo bang panghawakan? God's grace is sufficient for me. Would you believe that? Mga kabataan. At pakinggan niyo ito, no? Hindi pa nagtatapos doon. Ang sabi dito ng Diyos kay Pablo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yun yung dahilan kung bakit ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos. Bakit? Dahil ikaw ay, dahil sa iyong kahinaan, on your weak part, on your weak life, doon nagmamade manifest ang kapangyarihan ng Diyos. Gaano pa man kalalim yung balon na pinaglaglagan mo, it will reach all the way down. Grace all the way down. That very moment when you feel weak, sa pagkakataon na ikaw ay pagod na, nangihina na, sa pagkakataon na ikaw ay suko na, sa pagkakataon na para bang ayaw mo nang maging Kristiyano, ayaw mo na mabuhay sa mundong ito, the grace of God is sufficient for you. Diyan sa panahon na yan, diyan sa panahon na pagtitiis mo, diyan sa panahon ng trials mo, kaya kang abutin ng Diyos. At diyan sa mismong pagkakataon na yan, diyan na may made manifest ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita at gumagawa sa iyong buhay. Kaya kang abutin ng biyayang yan. Even the deepest of sins ay kaya kang abutin ng Diyos. Will you believe that, mga kapatid? That even in your life, kahit na nalalamig ka ngayon, nagkukulang ka ngayon, nanghihina ka ngayon, God can reach you. And His grace is sufficient for you. In your weakness, God's strength is made perfect. Will you believe on that, mga kapatid? Will you hold on that? God's strength is sufficient for me. God's grace is sufficient for me. So that in my weakness, God's power, God's glory is made manifest. Not mine. Not yours. Sa panguling punto, bago tayo magtapos, why should I embrace weakness? Bakit natin i-embrace itong kahinaan na ito? Maraming mga tao na naalala ko pag sinasabing weakness, job interviews. What are your strengths and weaknesses? Madali magsagot ng strengths. I can code Java. I can code this and this and that and that. I can design. Pero yung weaknesses, mahirap magsagot na hindi matuturn off yung boss mo. Diba? Or hindi matuturn off yung HR. No? Pag nasabing weakness, I wake up late. Ay, wala to. Hindi ko natatanggapin. What are your weaknesses? Kapag ganun yung mga tanungan, iniiwasan natin gaano. As much as possible nga, kapag job interview, ginagawa natin positive, no? I am shy, but I try to work hard. Diba? Ganon. So what are your weaknesses? Why should I embrace my weaknesses? Why should I boast on my weaknesses? Okay, nagets ko, si Pablo, gusto niya ipagmalaki ang kanyang kahinaan so that the power of Christ may be revealed. But why should I? Yun yung tanong. Why should I? Why should you? Let's continue to read. So verse 10. For the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardships,
persecutions and calamities, for when I am weak, then I am strong. Why should I boast? No? Ba't ko kailangan magmalaki? Gets ko si Pablo ay he is very, ganito yung kanyang lifestyle. Malaki yung kanyang kahinaan. Okay, Pablo. But why should I? Ayoko nga magbalaking kahinaan ko. Pero alam nyo ba? Alam nyo ba yung purpose? Alam nyo ba yung dahilan kung bakit natin kinakailangan i-embrace ang ating weaknesses? It is on verse 10 itself. For the sake of Christ. For the sake of the gospel. For the sake of God's glory. You should embrace your weakness. You should boast your weakness. For the sake of Christ. For the sake of His glory. For the sake of His power. His splendor. That's sake. Sa kadahilanan o dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya ako ina-admit, kaya ako nagbo-boast sa aking mga kahinaan. For the sake of Christ. I am, hindi lang basta siya nag-a-admit, kundi sabi dito, then I am content. Kontento na. Okay na sa kanya. Even with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. Hindi lamang niya basta ina-admit, siya ay kontento na. For the sake of Christ. For the sake of Christ. For the name of Christ. For the glory of Christ. We are called to be content with weaknesses for the sake of Christ. At di ba yan yung ginawa ni Jesus? Jesus embraced our weaknesses. Inako niya lahat ng ating mga pagkukulang. Siya nagbihis na laman. Inako niya lahat ng ating kahinaan. Inako niya lahat ng ating kahihiyan. Lahat ng inyong mga panlalamig. Lahat ng inyong mga kahinaan, kakulangan, inako ng Diyos. At siya'y humantong sa kamatayan. To the death of the cross. He gave Himself on the cross. He died. Namatay ang Diyos. At si Satan, na-imagine ko doon, si Satan, doon sa kanyang kailalim-laliman na palace, marahil nagre-rejoice sila doon kasama ng mga anghel niya. Oh, patay na si Jesus, ang Savior, ang Messiah. Patay na. So wala na magliligtas sa mga taong ito. On the first day, wala. Oh, patay na. Yes, mag-celebrate tayo. On the second day, patay pa rin. Yes, mag-celebrate tayo. But on the third day, mga kapatid, Jesus rose again. On the third day, kahit na nagmumukhang mahina na, nagmumukha si Jesus na para bang talunan na, dahil nandun na, nakalibing na sa tomb. It may seem as a weak point in his life, but on that day, on the third day, God's power is made manifest in his weakness, in the point of weakness. It is made manifest. And you know what God's power did? Yung mga nandun sa Sheol, sa hell, na nag-aantay mga first generation of saints, pinakita sa langit. At ang sabi pa sa ilang mga talata, death has no more sting. Grave has no more victory. That's God's power revealed in the time of when Jesus was thought to be weak. Si Jesus, ito ba yung Savior? Ito ba yung Messiah? Ang hina naman, di mo kayang palabasin, papakawalan yung sarili mo sa cross. But on the third day, the strength of God was revealed. Na-reveal kapangyarihan ng Diyos. Wala na nagawa ang kamatayan. Wala na nagawa ang grave. At ikaw, sabi nga sa John chapter 3 verse 16, nang binigay niyang kanyang anak. At yung kapangyarihan na yan na made manifest even at the time when Jesus was seen as a weak person.
na para ba nakalibing, na para ba wala ng kakayanan. On the third day, the power of God was made manifest so that you who believe may have everlasting life. It is through God's power that was made manifest. In that weakness, in that nung inako ni Jesus ang kahinaan na yan, ang pagkapako sa krus, lahat ng persecutions, He is content with those persecutions. He is content with those suffering. For when He is to the point of weak, to the point of dying, then God, and then the power within Himself was made manifested. Same thing with you, mga kapatid. In the times that you are weak, in the times that ikaw ay nangangailangan, nangihina, sino sa inyo nangihina sa mga sandaling ito? There, sa inyong kalagayan ngayon, God's power will be revealed in your life. Just like Jesus. Purihin ng Diyos. Ang grave, ang hukay, wala na nagawa. Lahat ng sumampalataya ay nangaligtas. Kung ikaw man ngayon ay hindi nakakilala sa Diyos, kung kayo man ngayon ay hindi nakakilala sa Diyos, at itong pangaral ay it may seem weird or it may seem foolishness sa'yo. Boasting on weakness, ayaw ko nga ipagmalaki kahinaan ko eh. Ayaw ko nga malaman ng iba kahinaan ko dahil kapag nalaman nila, pagkasamantalahan nila yung kahinaan ko. It may seem weird for you, new listeners. The words of Paul may seem foolishness. But you see, that surrender of your strength, surrender of your will, the surrender, the admission that may weakness ka na tinatago, pilit na tinatago, and yet that admission, yung pag-claim mo na yan, yung pag-boast mo na yan ng iyong weakness. You claim, Lord, I am weak, I am a sinner. That's when God can work in your life. The admission of weakness, of sin, yung kasalanan na pilit na sumisira sa iyo, that admission of weakness, that's where God can work in you. You claim, you admit, Lord, I have sinned. Nagkasala ako, kulang ako. Even the chiefest of sinners, Jesus will save. Kahit na yung pinakamalala na makasalanan, kaya iligtas ng Diyos. Kaya iligtas ng Diyos, kapatid. Yung pagmamalaki na yan ng kahinaan, that is repentance. That boasting of your weakness. Sa inyong mga hindi pa nakakilala sa Diyos, you admit that you are weak. You admit that you are just a sinner. You need grace of God. That is repentance. Pag-amin ng yung nagawa at pagkilala sa Diyos. And with that, with repentance, you will be reconciled with God. And the promises and the eternal life will be given upon you. And everything He has promised on this Bible, in this book, He will give to you. Trust God. He is with you. He is with you every day. Even though on your weakest times, ang Diyos ay mas lalong naluluwalhati, mas lalong makakagawa sa iyong buhay. Purihin ang Diyos sa mga pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo magtatapos na sa mga sandaling ito. Kung meron po mga prayer request, meron po bang naibanggit? So wala. But I do believe that you have prayers in your heart. That you have some requests that you want to be made known to God. Ayaw nyo man marahil i-share in public, but you want God to know that you have these prayer requests in your life. Listen, sa oras ng inyong mga kahinaan, kayang kumilos ng Diyos. At di lang basta kaya, no? In that weakness in your life, that the power of God was made manifest, was glorified. In boasting of your weakness, God's power was glorified. So tayo diretso na sa panalangin.
pamanhin po kung sobrang nag-take ng oras. But I do believe that God has worked in your life through the preaching of the Word at bayan ng Diyos pa magdagdag sa mga kakulangan. Tayo umukuha manalangin sa panandalian at pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo magtatapos sa ating online service sa mga sandaling ito. At bigyan natin papuri ang Diyos para salamat through our prayers. Dakila namin Diyos, once again, we thank you so much sa mga salitang ito natin amin nabasa. Salamat at when we are weak, then you are strong. Salamat sa mga bagay na ito that your grace is sufficient for me. Na kahit na gaano ako kalalim ang aking kasalanan, God's grace is sufficient in my life. Kaya kong abutin kahit sa gaano kalalim ng aking pagkukulang, pagkakamali. And Lord God, may you bless those who hear these words. Bayaan o Diyos sa kanilang marahil sa panahon ngayon, umaharap sila sa kanilang mga kahinaan, sa kanilang mga kakulangan, sa kanilang mga kasalanan. They are on the deepest of wells, so God. Katulad namin nabasa, when we are on our deepest of wells, when we are on the deepest of our sins, sa panahon na kami nangangailangan ng kasama, ng kaagapan, sa panahon na kami nalulumbay, sa panahon na kami merong karamdaman, sa panahon na kami nangangailangan, o Diyos, nandun ka, umaabot ang iyong biyaya. Ang iyong biyaya ay sapat-sapat para abutin kami kahit gaano man kalalim, kahit gaano man, o Diyos, kalayo kami na napadpad, malayo sa iyong presensya, kaya mong abutin ang iyong biyaya. Salamat, o Diyos. Salamat sa kabutihan na yan. Salamat sa biyaya na yan na pinagkaloob mo sa aming mga buhay. That God's grace is sufficient even for me. Even for me. I know that I am weak. I know that I am unworthy. But God's grace is sufficient even for me. Salamat, O Diyos. Salamat sa assurance na yan. Salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga na karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang papurihan. Dapat kang luwalhatiin sa aking buhay. Salamat that in our weaknesses, hindi kami nag-glorify kundi ikaw, O Diyos. Dahil kung mag-glorify kami, mag-glorify ang aming mga sarili, walang mabuti makikita ang mga tao. Pero salamat na lamang ikaw ang nakikita ng mga tao, O Diyos. Salamat na lamang, O Diyos, ikaw ang naluluwalhati. At bayaan ganun nga ang gawin mo sa mga kabatahang ito. Ikaw ang maluwalhati sa kanilang mga buhay. Ikaw ang makita ng lahat ng tao. Huwag ang sino man ang magmalaki. Dahil lahat ng aming mga pagmamalaki, lahat ng mga bagay na aming natanggap ay nagmula lamang din sa iyo, O Diyos. Wala kaming pagmamalaki sa aming sarili, ni paggawa ng mabuti, ni pag-isip ng paggawa ng mabuti. Ito'y nagmula sa iyo. Payaan, O Diyos, na ikaw ang siyang makita sa buhay ng mga kabataang ito. Huwag nawa ang sino man ang maluwalhati. Even I myself, Lord, hindi ko kaya may pagmalaki ang aking sarili. Marami din akong kahina, marami din akong pagkukulang. But Lord, your grace is more than enough for me, for my life. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Na ang iyong salita ay na-broadcast, na bahagi sa public. Bayaan sino man, sila ng mga hindi nakakilala sa iyo, O Diyos, ay abutin mo sa mga sandaling ito. Sa mga kabataan, O Diyos, ng dakong ito bulihan, abutin mo sila. Nakakamiss nga tunay ang fellowship. Nakakamiss sa Diyos, makita mga kabataan nagagalak sa gawain. Lord, abutin mo sila. Abayaan, O Diyos, mangyaring kalooban. We may wish, Lord, that this COVID may stop right now immediately. And Lord, I know you could do that. Pero katulad na aming binasa, maybe, baka may purpose ka, O Diyos, kung bakit mo pinahintulot ang ganitong circumstansya. Baka tinuturuan mo kami, O Diyos, na kahit sa aming alone time, kinakailangan namin rumespeto at kumilala sa iyo, O Diyos. Baka tinuturuan mo kami, O Diyos, ng higit pang pagkilos sa paggawa mo. So that pagbalik namin sa gawain, hindi na kami yung lampa, hindi na kami yung mahina, kami ay merong may pagmamalaki, Lord, sa biyaya mo, sa iyong habag at awa, kami ay nagtagumpay. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat. Purihin ka, O Diyos, sa mga sandaling ito. Dakilain ka. Pagpalain mo mga kabataan sa dako ng bulian. Pagpalain mo sila na nakikinig, O Diyos, mga kapatiran. Bawat iglesia, O Diyos, pagpalain mo.
Ikaw ang maluwalhati sa kanilang mga buhay. At ikaw, Diyos, ang siyang mapapurihan. Sa mga sandaling ito, binabalik namin sa iyong kaluwalhatian. Pasalamat. Lahat ng mga dalangin, lahat ng mga kahilingan that we have in our hearts, Lord, we know that you can answer all our prayers. Kagalingan, katugunan sa mga pangailangan, Lord, in Jesus Christ's name, we claim the healing, the blessings, the authority and power para itaboy sa Satanas. Wala nang magagawa sa Satanas. Dahil sa pamamagitan nga ng kapangyarihan mo, Diyos, wala nang magagawa ang kamatayan, wala nang magagawa ang libingan, wala nang magagawa ang karamdaman, wala nang magagawa ang dyablo, kundi panggugulo na lamang. Pagpapaisip na lamang na kami ay hindi karapat-dapat, pagpapaisip na lamang na kami ay unworthy, but Lord, with your power, in our weakness, you are made manifest. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mga bagay na ito naming napag-usapan, pagsasaluhan. Takilain ka, pagpalain mong bawat isa. Kami naman ang mga uuwi, O Diyos, wala sa dakong ito ng bahay-simbahan. Ingatan mo rin naman, Panginoon. Padakila ka, mapurihan ka, at binabalik namin sa iyo lahat ng kaluwalhatian. Pasalamat sa natangi at banal na pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa napakabuting Diyos at sa gabing ito. Tayo po'y dismiss na sa ating gawain. Tunay nga na nakakagalak na muli makapagbahagi po sa inyo sa ganitong pamaraan at ang Diyos po magpala sa ating buhay. God bless us all. At sa muli po natin pagkikita, muli po natin pagkasama-sama, and Diyos po ang siya mag-ingat sa inyo. To God be the glory and honor. God bless.